Ang kwento ni Dhruva Maharaj. Si Haring Uttanapad ay may dalawang asawa, si Suniti at si Suruchi. Si Suruchi ay napakaganda, ngunit masama ang kanyang ugali. Samantalang si Suniti, bagamat hindi kasing ganda ni Suruchi, ay may mabuting puso at kahangahangang pagkatao. Paborito ni Uttanapad si Suruchi dahil sa kagandahan nito. Sa dalawang asawa niyang ito, nagkaroon si Uttanapad ng dalawang anak, si Uttam, anak ni Suruchi, at si Dhruva, anak ni Suniti. Isang araw, habang nakaupo si Haring Uttanapad sa kanyang trono, pinaupo niya ang kanyang anak na si Uttam sa kanyang kandungan. Nang nakita ito ni Dhruva, gusto rin niyang maupo sa kandungan ng kanyang ama. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Suruchi. Sinabi na wala siyang karapatang umupo sa kandungan ng hari, sapagkat hindi siya anak nito sa pamamagitan niya. Sinabi rin niya na kung nais talaga ni Dhruva na maupo sa kandungan ng hari, sa trono ng hari, kailangan niyang manalangin muna sa Panginoon upang muli siyang ipanganak sa sinapupunan ni Suruchi. Lubos na nasaktan si Dhruva sa narinig at nagsumbong siya sa kanyang ina na si Suniti. Bagamat nasaktan din si Suniti sa masasakit na salitang binitiwan ni Suruchi, wala siyang magawa. Upang maibsan ang dalamhati ng anak, sinabi niya na totoo ang sinabi ni Suruchi. Kailangan nating manalangin sa Panginoon sa ating mga hangarin. At dahil dito, tinanong ni Dhruva Maharaj, saan ko makikita ang Panginoon? Sumagot si Suniti na ang alam ko, nasa kagubatan ang Panginoon dahil doon nagpupunta ang mga pantas at nagme-meditate. Sa kabila ng pagiging 4 na taong gulang pa lamang, matatag si Dhruva sa kanyang layunin. Nais niya na magkaroon ng kahariang higit pa sa tinatamasa ng kanyang ama, ng kaharian na mas higit pa kaysa tinatamasa ni Lord Brahma. Kaya buo ang loob ni Dhruva at walang pag-aalinlangan sa paghahanap sa Diyos. Naglakbay siya sa kagubatan. Nasa lubong niya ang dakilang pantas na si Narada Muni. At tinanong siya ni Dhruva, alam mo ba kung saan ko matatagpuan ang Panginoon? Ngunit sinubok ni Narada ang katatagan ni Dhruva. Inalok niya si Dhruva ng mga kayamanang makamundo at maginhawang buhay upang subukin kung siya'y madadaya sa kanyang layunin. Ngunit matatag si Dhruva Maharaj na makita ang Panginoon. Tumanggi siya sa lahat ng alok ni Narada Muni. At ang sabi, ang tanging hinahanap ko ay ang Diyos at wala ng iba. Namangha si Narada sa di natitinag na pananalig at kaliwanagan ng isip ni Dhruva. Tinanggap niya ito bilang karapat-dapat na alagad at itinuro sa kanya ang banal na mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ipinaliwanag din ni Narada kung paano magnilay at ituon ang isip sa Panginoon. Sinunod ni Dhruva ang lahat ng tagubili ni Narada at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa sa 12 banal na kagubatan sa Braj, ang lupain ni Sri Krishna. Doon sa Madhuban, isang sagradong pook sa pangpang ng ilog Yamuna, nagsimula si Dhruva sa kanyang mahigpit na pag-aayuno at pagninilay.
Ginugol niya ang 4 na buwan sa ganap na debosyon at disiplina sa sarili. Sa unang buwan, nabuhay siya sa pamamagitan lamang ng mga prutas at berries, at buong puso niyang itinuon ang kanyang isip sa Diyos. Sa ikalawang buwan, kumain siya ng mga dahon lamang. Sa ikatlong buwan, hindi na siya pumitas ng sariwang dahon, tanging mga nalalaglag na lamang ang kanyang kinakain. Sa ika-4 na buwan, nabuhay siya sa hangin lamang. Unti-unting pinabagal ang kanyang paghinga hanggang sa halos tumigil na ito. Ipinakita ni Druba ang sukdulang debosyon at walang kapantay na disiplina sa paghahanap sa Diyos. Habang patuloy niyang pinababagal ang kanyang paghinga, nagsimulang mahirapang huminga ang mga demigods. Nag-alala sila at nanawagan sa kataas-taasang Diyos si Panginoong Narayan upang itanong kung anong nagaganap. At ipinaliwanag ni Lord Narayan na ang lahat nito ay bunga ng matinding pagninilay at pag-aayuno ni Druba. At tiniyak niyang walang dapat ipangamba. Nang dumilat si Druba, nakita niya sa kanyang harapan mismo ang Panginoong Narayan. Nabalot siya ng kanyang pagkamangha. Walang salitang maibulalas upang ipahayag ang kanyang debosyon. Nanatili siyang tahimik na nakaupo, nakatiklop ang mga kamay sa paggalang at pagsamba. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Lord Narayan at hinaplos niya si Druba ng kanyang lotus flower upang magkaroon ng karunungan si Druba Maharaj kung paanong manalangin. Nalugod si Panginoong Narayan dahil mapagkumbabang inamin ni Druba na ang kanyang unang hangarin na magkaroon ng kahariang higit pa sa kanyang ama, kaharian na higit pa kay Brahma, ay isang kamangmangan sa liwanag ng karanasang kanyang natamo ngayon. Ngunit sinabi ni Panginoong Narayan na bagamat makamudo ang kanyang mga ninanais, ay karapat-dapat ding tuparin. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Lord Narayan na mag-ingat sa mga pagnanais kapag lumalapit sa Diyos. Dahil anumang hilingin ay maaring maging totoo. Ipinangako ng Diyos na pagkakalooban si Druba ng kayamanan, kapangyarihan at karangalan. Kaharian na higit pa sa kanyang ama, kaharian na higit pa kay Lord Brahma. Ngunit matapos ang kanyang paghahari, siya ay aakyat sa Dhruva Loka, isang banal na kaharian sa kalangitan, kung saan siya ay magliliwanag magpakailanman bilang tala sa hilaga o pole star. Nang makabalik si Druba sa palasyo, sinalubong siya ng Haring Uttanapad ng may labis na pagmamahal at pagsisisi. Tinanggap niya si Druba ng buong galak at paggalang. Haribol.